Magandang araw po. Narito po ako para sa interview bilang yaya. Maupo po muna kayo dyan. Sige po, salamat. Chen, mag-interview na si Mama. Hintayin mo ako dito. Kapag nagsimulang sumakit ang puso mo, tawagin mo agad ako. Okay. Opo, Mama. Ang gwapo mo. Biu. Bilisan mo, Mama. Anak ng sino to? Paano mo nagawang mabangga ang anak ko? Ginang, hindi ko po sinasadya. Paano ka ng ahas na sumagot? Wala akong pakialam kung sino ka. Binangga mo ang anak ko. Humingi ka ng tawad ngayon din. Masakit ba, Hang? Mag-sorry ka agad. Pero ikaw ang bumangga sa akin, kaya nga ako nahulog. Bahay ko to. Ikaw ang may kasalanan kasi nakaharang ka sa daan. Eh ano naman kung bahay mo to? Ibig sabihin ba, pwede kang maging bastos? Walang modo. Hindi ko kayang makipag-away sa mga ganyan tao. Ikaw. Hang, naalala mo ba ang itinuro sa iyo ni Mama? Ano ang dapat gawin kapag may nakasalubong tayong ayaw natin? Naalala ko, mga bantay, pakawala ng mga aso. Pakawala ng mga aso. Rock, sige na. Kagatin mo siya. Sige. Nanay, tigilan mo akong habulin. Nanay, Chen. Nanay, Chen. Nanay. Chen, nasugatan ka ba? Rock, ayos ka lang ba? Lu Weiwei. Ruan, anong ginagawa mo rito? Dumadaan ako sa interview para sa trabahong katulong. Lu Weiwei. Bakit mo pinalabas ang mga aso sa anak ko? Anak mo, ang maliit na halimaw na ito, ang nagpabagsak sa anak ko. Humingi ka ng tawad ngayon din. Nanay, hindi ako gumagalaw. Sila ang bumangga sa akin. Minsan nababangga ng mga bata ang mga bagay-bagay. At saka, hindi nagsisinungaling ang anak ko. Kapag sinabi niyang hindi, ibig sabihin hindi niya ginawa. Ruan, makinig kang mabuti. Wala akong pakialam kung sino ang may kasalanan. Nahulog ang anak ko. Malaking bagay yan para sa akin. Ngayon, pati anak mo ay lumuhod at humingi ng tawad. Wala namang ginawang masama ang anak ko. Bakit siya dapat humingi ng tawad? Kayong mga, ang nagpalabas ng aso sa kanya. Kayo ang dapat humingi ng tawad sa anak ko. Arg, hindi ko alam. Ngayon, ang isang tulad mo ay hindi pwedeng mag-apply. Makinig ka. Ngayong araw, walang tawaran para sa anak ko. Hindi ka alis. Mga guard, hawakan ninyo sila. Oo. Bitawan ninyo ako. Nanay, Huwag kang kikilos. Sisipakan kita. ay, bitawan niyo ako. Lu Weiwei, wala ka bang hiya? Itinuring kitang kapatid, iningatan kita. Ngayon, inaapi mo ang anak ko. Chen. Tama na. Tatay. Inatake niya si Rock. Sumpa ko, nakita ko na siya dati sa isang lugar. Ito ang boss ko, si Guming Chuan. Tatay, binatukan ng babaeng yun si Rock gamit ang kanyang bag. Papaluan ko siyang mag-sorry sa'yo. Mahal, nagkakagulo ang dalawang to sa bahay natin. Mahal, so, pinakasalan ni Lu Weiwei itong lalaki. Pinatumba niya si Hang. Binatukan niya si Rock gamit ang kanyang bag. Ni sorry, wala man lang. Sinungaling. Asong yan ang unang nangagat sa akin. Ma, huwag kang humingi ng tawad. Kailangan ni Chen ng pera para sa kanyang gamutan. Malaki ang sahod sa pamilya Gu. Titiisin ko na lang to. Paumanhin po, hindi ko dapat ginalaw ang mahal mong aso. Hindi sapat ang simpleng sorry. Yan ba ang sinseridad mo sa paghingi ng tawad? Lumuhod ka para humingi ng tawad. Hindi mo ba maintindihan? Kung nasaktan ang bata, ako ang sasagot sa lahat ng gastos sa pagpapagamot. Nakakatawa. Mukha ba akong mahirap sa paningin mo? Ikaw, kailangan mong maglinis ng sahig ng ilang buwan para lang mabayaran yan. Yung mga sugat ng aso, ako rin ang magbabayad para sa pagpapagamot niya. Si Rock ay champion breed, nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang pag-atake mo sa kanya ay pwedeng magpabangkarote sa'yo. Walang oras para maglaro. Simple lang ang pagpipilian. Luluhod ka o hindi. Ako, Oh, Ma, huwag kang humingi ng tawad. bata. Chen, wag mong saktan ang anak ko. Pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Ma, huwag kang humingi ng tawad. Hindi sapat ang simpleng pagyuko.
Pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Tama na, kung mahilig ka talagang yumuko. Magpatuloy kang yumuko hanggang sa patawarin ka ni Rock. Ma, huwag. Pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Pasensya na. CJ, lumabas kayo. Ginoong Gu, narito ako para sa interview bilang katulong ninyo. Ako. Sa kasamaang palad, nagkagalit kayo sa anak ko. Huwag nang bumalik. Bakit? Humihingi na ako ng tawad. Mahirap makuha ang trabahong ito. Bakit kailangan? Bakit dapat? Dahil kay Ming Chuan ang bahay na ito. Ininsulto ninyo ang anak ng amo, at umaasa kayong mananatili. Itapon sila sa labas. Opo. Umalis kayo. Chen Chen. Lumabas kayo. Chen Chen, masakit ba? Ma, okay lang. Ruan, magkalayo na tayo ngayon. Nasa tuktok na ako ng tagumpay. Hindi ko nahahayaang. Oras na para lumipad. Vroom, Yehey. Ha ha ha. Sir Gu. Kailangan nang magtrabaho ni Papa. Maglaro ka muna mag-isa. Sige. Sige na. Hehe. Ano na ang update sa investigasyon? Sir Gu, si Lu Weiwei ay talagang hindi. Ang babaeng nakilala mo 5 taon na ang nakalipas. Kinukumpirma ng UN report na ang batang amo ay hindi iyong anak. Sigurado ka ba? Ako mismo ang nangasiwa. 16 na genetic markers ang night-test. Walang pagkakamali. Pinaghihinalaan ko. Ninakaw ni Lu Weiwei ang jade pendant at ginamit ang pagkakakilanlan ng iyong asawa. Ang kapal ng mukha niya. 5 taon niya akong niloko. Kaya, ipaalis na ba natin ang mag-ina? Ang sipag mo, Papa. CJ, mamaya na lang inom si Papa. Sige na. Hehe. Walang kasalanan ang bata. 5 taon ng pagiging ama at anak. Panatilihin muna itong sikreto. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Matulog ka ng mahimbing, Chen Chen. Kalimutan mo na ang mga nangyari ngayong araw. Magandang gabi, Mama. Magandang gabi, anak. May congenital heart defect ang iyong anak. Ang pagpapagamot ay aabot sa 3 milyon pataas. Maghanda ka ng maaga. Doktor, mangyaring humanap kayo ng heart donor para kay Chen Chen. Ako ang maghahanap ng pambayad sa operasyon. Miss Hong, naghahanap pa ba ng tauhan ang Yesibar? Bumalik ka rin sa wakas. Halika na, sisiguraduhin kong sa loob ng 3 buwan, makakalap ka ng pondo para sa operasyon. CJ, paparating na ako. Miss Hong, ito ba ang isusuot ko? Para makahuli ng malalaking isda at makapagbenta ng mamahaling alak, ganito ang magsuot. CJ, susundin ko ang payo mo. Mabuti, sumunod kayo sa akin. Sabi mo, hindi si Luo Weiwei. Ang asawa mo 5 taon na ang nakalilipas. Sir Guo, tigilan mo na ang paghabol sa multo. Mamuhay ka na lang. Hindi, iniligtas niya ang buhay ko. Ang aking tagapagligtas. Kailangan ko siyang hanapin. Ikaw pala. Bitawan mo ako. Ang yabang-yabang kanina. Ganitong trabaho naman ang ginagawa sa gabi. Lehitimong trabaho ito. Kontrolin mo ang sarili mo, Sir Gu. Ako ang magkontrol. Nandito ka na nakaganito. Ano ba ang sinusubukan mong gawin sa akin? Nag-iisip ka lang. Bitawan mo ako. Kung nasa ganitong linya ka ng trabaho, dahil pinili mo ang trabahong ito, dapat professional ka kumilos. Hoy! Sinabi ba ni Jigo na pwede ka nang umalis? Huwag kang makialam sa trabaho ko. 10,000 bawat baso. Iinom ka ba o hindi? Mas mabuting tuparin mo ang pangako mo. Ha, iyan ang kapalit ng peking pride mo. Pare-pareho ang mga babae. Gusto nila pareho ang pera at reputasyon. Tuloy lang ang inom.
Isang baso ng paisa-isa, ang bagal. Ganito, mas mabilis. Huwag. Ha ha ha. Pakawalan mo ako. Tigilan mo iyan. Huwag mong gawin yan. Inom. Mas malaki ang bayad dito kaysa sa arawang trabaho mo. Inom. Inom. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Ano ang... Ginagawa mo. Huwag mo akong hawakan. Baliw na puta. Sinuntok mo si Digo? Hinahamon mo si Ginoong Go? Hala, Ginoong Go, humihingi ako ng paumanhin sa pangit na pagtanggap na ito. Iinom ako para humingi ng tawad. Uminom ka para humingi ng tawad. Huwag kang makialam. Binugbog ng putang ito si Ginoong Go. Kahit ang Diyos, hindi na siya maliligtas ngayon. Lumabas ka. Paumanhin po sa lahat. Bago lang siya rito. Mabigat ang sakit ng anak niya. Kulang sa pera para manatili sa ospital. Malamang nalilito dahil sa mga problema sa pamilya. Kaya nagkamali. Pakiusap, unawain ninyo, patawarin ninyo siya. Pumunta ako rito para maglibang, hindi para bugbugin. Kung hindi siya luluhod at hihingi ng tawad, hindi ka alis sa lugar na ito. Ito ang deal. Ako na ang magbabayad. Mga Ginoo, maging mapagbigay tayo, maging maawing kayo. Kritikal na ang kalagayan ng anak niya. Ano naman ang pakialam ko? Hindi naman anak ko yan. Eksakto. Isang inang gumagawa ng ganitong trabaho. Nakakahiya. Kung malaman ito ng anak niya, mapapahiya siya. Ruan, humingi ka ng tawad. Humiling ka ng tawad ngayon. Maayos ang anak mo kaninang umaga. Paano naging mabigat ang sakit? Ilan na bang lalaki? Ang niloko mo gamit ang script na yan? Ang yes bar. Dapat magbawal ng mga sinungaling na tulad mo. Sakit mong magsinungaling. Ginoong Gu. Paumanhin po. Nagpadala ako sa init ng ulo. Paano ko ito maitatama? Maghubad ka para sa amin. Sumayaw ka hanggang masiyahan si Ginoong Go. Deal? Servidora ako. Hindi stripper. Ayaw mong sumayaw. Sinisiguro ko sa'yo na hindi ka kikita ng kahit isang pass-in sa Hai Cheng. CJ. Gagawin ko. Nasaan si Mama? Nga pala. Umakyat ka sa mesa. Hoy, Ginoong Go. Ginoong Go. Halika na, tingnan mo, subukan mo to. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Ang pinakamagandang patimpalak sa High City. Halika, huwag kang aalis. Ay naku, bagong libangan ng mayayaman, ano? Ang menu ngayong gabi ay may dagdag na ulam, ng isa pang putahe. Ha ha ha. Medyo kaakit-akit siya, hindi masama. Sumayaw ka, bakit ka nakatayo dyan? Hindi talaga masama. Diba? Sumayaw ka, ang mga mayaman talagang marunong magsaya. Ano yan? Sumayaw ka. Anong klaseng sayaw yan? Mga ehersisyo lang yan. Sumayaw ka. Bilisan mo at sumayaw. Sige na, sumayaw ka na. Gumalaw ka, sumayaw. Striptease ba yan pero di naguhubad? Bakit mo tinawag na striptease? Kung maghuhubad ka, gawin mo ng maayos o kaya maghubad ka. Maghubad ka. Bilisan mo at maghubad. Maghubad ka, maghubad ka. Nagbayad sila ng malaki. Huwag kang magpatumpik-tumpik at magpakita ka. Huwag kang tumigil. Bilisan mo. Oo. Gumalaw ka. Huwag mo akong hawakan. Tumigil ka sa pagsigaw. Ano naman masama sa konting hawak? Itaas ang mga kamay. Hayaan mong hawakan kita. Huwag mo akong hawakan. Eksakto. Nakakainis naman. Huwag kang tumakas. Hayaan mo akong umalis. Huwag kang umalis. Tigil. Bitawan mo ako. Tulong. Tulong. Sandali. Huwag kang alis. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Huwag kang magmadali. Mama, bitawan mo ang mama ko. Pakawalan mo ako. Saan galing ang batang halimaw na ito? Hoy, umalis ka dyan. Tigilan mo ang paggulo. Chen. Nagbibiro ka ba? Hindi ka panipaniwala. Ang babaw mo naman. Umalis ka. Bitawan mo ang anak ko. Umatras ka. Umatras ka. Bitawan. Cheng.
Pahintuin mo sila sa kalokohan nila. May isa pang bata sa loob. Masasaktan lang kayo kung magpapatuloy pa. Anong kinalaman ko dyan? Wala namang ginagawa ang mga guard. May tao ba dyan? Tulong. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Anong ginagawa ninyong lahat? Huwag mong hawakan ang anak ko. Maghiwalay kayo. Umalis na kayo. Umalis na tayo. Huwag kayong tumambay dyan. Bakit ako ang pinapakialaman mo? Siya ang asikasuhin mo. Aalis na kami. Umalis na. Mama, masakit ba? Ayos lang si mama. Mama, bakit basa ang damit mo? Isinuot ni Mama ang jacket ni Chen Chen. Hindi ka magiging ginaw. Ang cute-cute ng Chen ko. Hindi ginaw si mama. Mama, bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak. Anong ginagawa mo? Chen. Ikaw na naman, dinadahas mo ba ang mama ko? Ang sama mo, pigilan mo ang pananakit sa mama ko. Chen. Anak mo pala ito? Bitawan mo ako. Ang lakas ng loob niya. Hindi naman siya mukhang may sakit. Pakawalan mo siya. Chen. Mama, Bata, nag-aarte ka ba? Chen. Inatake na siya sa puso. Tawagan niyo ang ospital, pakiusap. Inatake sa puso. Tumawag ng ospital para humingi ng tulong, pakiusap. Tumawag ka ng ospital ngayon. Itong bata, kanina pa ayos na ayos siya. Panloloko ba ito? Gagawin ng nanay niya ang lahat para sa pera. Kaya niyang gawin ng kahit ano. Ginagaya lang ng bata ang yapak niya. Hindi ito. Hindi ninyo naiintindihan. Seryoso talaga siya. Ito ay tunay na emergency. May tao ba dyan? Tumawag ng ospital, pakiusap. Nakikiusap ako. Hindi gagana ang panloloko niyong ito. Pakiusap, nakaluhod na ako. Maawa kayo. Mabilis siyang nawawalan ng malay. Bilisan ninyo, pakiusap. Magaling umarte. Ito ang kondisyon. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Ginoong Go. Ginoong Gu, patawarin ninyo ako. Hindi ko sana kayo dapat sinaktan. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ginoong Gu, pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Ginoong Gu, ako'y humihingi ng paumanhin. tama na, pigilan na ang palabas na ito. Ito ay usapin ng buhay o kamatayan. Ipakuha ang sasakyan kagad. Chen. Dr. Shai. Ito ay emergency. Maghanda ng operating room. Ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko alam na ang anak niyo ay nasa ganitong kritikal na kalagayan. Salamat, Ginoong Gu. Alam kong si Dr. Shai ay isang napakahusay na cardiac surgeon. Ilang buwan na akong hindi makakuha ng appointment. Kumusta na si Dr. Shai? Nahuli namin siya sa tamang oras. Stable na ang pasyente. Maaari na siyang makita ng pamilya. Salamat, Doktor. Ming Chuan. Ang kalagayan ng batang ito ay tumutugma sa genetic history ng pamilya ninyo. Ano ang gusto ninyong ipahiwatig? Pareho kayong RH negative. Ano ang punto ninyo? Maaari bang anak mo ito? Hindi sa iyo ang batang ito, di ba? Akin. Yuki, tulungan mo akong imbestigahan ng isang tao. Siya nga ba siya? Ano? Wala. Hindi akin ang batang ito. Ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas. Wala akong gusto. Kapag siruan-nuan ay dahil sa pera. Maghuhubad, hindi pwedeng siya yon. Ang birthmark ay isang pagkakataon lamang. Chen, kumusta ang pakiramdam mo? Lanan. Nang magising ako, hindi ko mahanap si Mama. Inaapi ng mga masasamang lalaking iyon si Mama. Chen, pasensya na. Mama, huwag kang umiyak. Lumaki na si Chen. Kaya kong protektahan si Mama. Tutu. Lumaki na si Chen. Kaya mong protektahan si Mama. Ming Chuan. Ano ang problema? Ang lahat ng gasto sa ospital ng bata, ako ang magbabayad ng lahat. Ikaw ay maingat na isinaalang-alang. Ang payo ko ay, Wala itong kinalaman doon. Kahit ano paman, ang batang ito ay narito dahil sa si Yao Peng, naglalaro sila, nagkasakit lang sa ospital. Siyempre naman, dapat akong magbayad. Napakagahaman ng babaeng yon. Kung hindi ako kusang mag-cover ng mga gastos sa medisina, hindi kaya siya magkaroon ng pagkakataong mag-blackmail sa akin. sigurado ka ba? Wala itong kinalaman sa babaeng yon. Gusto mo, magpa-paternity test, magkamukha kayong dalawa ng bata. Hindi, alam ko sa sarili ko.
Mama, dumating na ang masamang tiyo. Chen, Manatili ka sa kama at hintayin si mama, okay? yayalanan. Ano ang nangyayari? Ang mga gastos sa medisina ni Shai Chen, na ibayad ko na, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga gastos sa medisina. Salamat, Yigu. Magkano ang i-transfer ko sa iyo? Hindi na kailangan. Si Shaiwan ang pinakamahusay na espesyalista sa pag-opera sa puso. Ang halaga ng isa sa kanyang operasyon, hindi mo kayang bayaran. Totoo. Kaming mga ordinaryong tao. Gaano ito kahalaga na magpa-opera sa amin ang doktor? Pasensya na, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa huli, siya ay may sakit dahil din sa aking mga kaibigan na naglalaro. Hayaan nating mabuhay ng payapa ang mga bata. Ang anak mo. Ilang taon na siya ngayon? 6 na taon na siya. Ay, Narinig ko na may sakit na minana ang pamilya Gu. Si Gu Mingchuan ang nagbayad ng mga gastos sa paggamot ni Chen Shen at tinanong pa nga ang edad niya. Gusto ba niyang mag-donate si Chen Shen para sa sarili niyang anak? Papa, nasaan ka kagabi? Hindi ka nagbasa ng kwento kay Hang bago siya matulog. Hinanap ka niya buong gabi. Ako ang nag-alaga sa kanya mula nang sanggol pa siya. Pero hindi pa siya naging ganoon kalapit sa akin. Papa ang paborito ko. edi mag-almusal ka kasama ni Papa. Sige. Samahan mo kami. Hang, Kung gusto niyang kumain ng itlog, hayaan mo siya. kamukha mo ang anak mo. Ayaw din niya sa itlog. May gagawin pa ako. Kayo muna ng dalawa, kumain na kayo. Walang malay ang bata. Hindi dapat siya madamay sa mga pagkakamali ng matatanda. Kain, kain, kain. Yan na lang ang alam mo. Ano ba ang itinuro sa iyo ni Mama tungkol sa mga ayaw at gusto sa pagkain ni Papa? Bakit hindi mo maalala? Paano ka nakagawa ng napakakamangmang na pagkakamali? Tuwing umaga, nandito si Papa sa bahay para mag-almusal kasama mo at ihatid ka sa kindergarten. Bakit ngayon maaga siyang umalis? Siguro yung putang inang Shiruan-ruan yun ang nagpaghinala sa kanya. Ano kaya ang malalaman ni Papa? Walang pasok sa kindergarten ngayon. Sa bahay, tandaan mo ang mga gusto ni Papa. Titignan ko kung naitandaan mo mamayang hapon. Naiintindihan mo ba? Sige na. Ha? Tandaan mo yan bago matapos ang araw o wala kang hapunan. Madam, pakiusap. Lumalaki na ang bata. Ang pagbabawas sa pagkain niya ay makakaapekto sa kalusugan niya. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Sino ba ang may-ari ng bahay na ito? Ikaw po. Madam, Bantayan mo ang iyong bibig. Dinala ka namin mula sa probinsya para maglingkod sa akin at sa anak ko. Magtrabaho ka ng higit, magsalita ng kaunti. sige po. Umalis ka na. Hoy, Liu Chi, saan si Jigo kagabi? Madame, ang anak ng isang waiter sa Yesi Bar ay inatake sa puso. Dinala sila ni Egu sa ospital. Nandoon din si Air Shaiwan. Yes, si Bar. Sino yung babae? Parehong apelyido kay Air Shaiwan. Ah, ganun ba? Shiruan-ruan, ikaw na naman. Maglalakas loob ka bang sirain ang perpektong buhay ko? Magsisisi ka. 3, 4, 6, 6. Ang inumin mo. Ay, siya nga pala, kung hindi ba naman yung stripper, noong isang gabi. Halika rito. At aliwin mo ako sa loob ng 1 buwan. Lahat ng ito ay mapapasa iyo. Tingnan natin kung ano ang espesyal sa asawa ni Jigo. Bitawan mo ako. Hindi mo ba naririnig na kinakausap ka ni Gilio? Magpakita ka ng konting respeto. May CCTV sa lugar na ito. Huwag kang magpanggap. Naghubad ka sa harap ng publiko para sa pera. Ngayon, maghubad ka ng pribado para sa akin. Eksklusibo. Nagmamaganda ka pa? Oo. Gusto mo ng mas maraming pera? Bitawan mo ako. Bitiwan mo yan. Isang karangalan para sa iyo ang pabor ni Gilio. Huwag kang walang utang na loob. Puta, anong lakas ng loob mong manuntok sa akin? Huwag kang magpakapalad. Maglingkod kang mabuti kay Gilio. At baka palayain ka niya. Magsalita ka ng maayos.
Ginoong Gu, mandaraya siya. Pinapagsabihan ko lang siya. Alin ang kamay mong humawak sa kanya? Ginoong Gu, hindi ko alam na asawa mo pala siya. Nagkamali ako, Ginoong Gu. Gago ka. Mag-sorry ka ngayon din. Ginoong Gu, nagkamali ako. Akala ko kasi ay, hindi mo gusto ang babaeng ito. Sa kanya ka dapat humingi ng paumanhin, hindi sa akin. Pasensya na, miss. Huwag, sandali lang. Magandang binibini. Pakiusap, maging maawin ka naman. Huwag mo akong pag-initan. Alam kong mali ako. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ako, Lumuhod ka. At ikaw, pasensya na. Bulag kami sa iyong katayuan. Isa akong bulag na tanga. Isang hanggal na baboy. Ako ay mayabang. Nagkamali ako. Pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Kahit ang aso mo ay karapat-dapat sa aking paumanhin. Tama na, gusto ko lang ng konting respeto. Ang inyong mga laruan ng mayayaman, hindi ko kayang makipaglaro. ang Liu Corporation ay hindi na kailanman makikipagtulungan sa inyo. Ginoong Gu. Kasalanan mo itong lahat, walang kwenta. Binibining Shy, tinulungan pa rin kita, aalis ka ng walang paalam, ay hindi magandang asal. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapasok sa gulo. Lumayo ka sa buhay ko. Mula ngayon. Anong ginagawa mo? Ayoko lang na mapanganib ka ulit. Ikaw ang pinakamalaking banta sa paligid ko, at ang pinaka hindi mahulaan. Iniligtas kita kanina, ganito ba ang trato mo sa nagligtas sa'yo? Gusto mo ng barbecue? Umupo ka. Ang alak ay isang tagapagligtas. Ang paglunod sa kalungkutan sa alak ay gumagawa ng mga himala. Heto. Uminom ka. Ikaw, para sa pagligtas mo sa akin ngayon, babayaran kita ngayon. Quits na tayo. Ang paraan mo ng pagbabayad ay ang pag-treat sa akin ng street food. Ikaw. Ang Ginoong Gu ay may mataas na katayuan. Ito lang ang kaya kong i-afford. Hindi ba? Kalimutan mo na. Kukuha ako. Hindi masama. Buksan mo ang isa pang bote. Ano? Kahit ang pinakamayaman ay may mga problema. Heto. Ang anak ko ay hindi ko tunay na anak. Ang anak mo ay hindi sa iyo. Mahirap iyon. Hindi mo ako aliwin. Kahit hindi siya tunay na anak ko, ang asawa mo ay totoo. Siya ay totoo. Ang asawa ko ay hindi rin totoo. Dahan-dahan sa pag-inom. Hindi kita ihatid pa uwi kung lasing ka. Anong ginagawa mo? Ibig kong sabihin, bakit mukha kang pamilyar? Lasing ka. Walang kwenta ang mga lalaki. Bakit ka nagyayabang kung hindi mo kayang uminom? Shiruan-ruan, binabalaan kita. Lumayo ka sa asawa ko. Uwi na tayo, mahal. Hindi ko ito gusto. Ang may-ari ng pendant na ito na Jade. Nasaan ka na nga ba? Anong sinasabi mo, mahal? Nandito lang ako. Hindi kilala ng isang ama ang kanyang anak. Hindi kilala ng isang anak ang kanyang ama. Ano ang ibig sabihin niyan? Mga sinungaling. Lahat sila ay mga sinungaling. Hindi nawawala ng kontrol si Ming Chuan kapag lasing. Mula nang dumating si Shiruan-ruan, ano ba talaga ang nangyari? Madam Gu, hayaan niyo po akong asikasuhin ito.
Madami, uminom po ba ng alak ang binata? Konti lang po. Naku po, may congenital heart disease po ang pamilya ni Igyu. Lahat po sila ay sumasailalim sa operasyon. Sa isang partikular na edad para gumaling. Hindi po talaga siya dapat uminom. Ano? May congenital heart disease po ang pamilya ko. Opo, Bakit hindi ako sinabihan? Masama to. Nagkaroon ng episode ang anak ni Shiruan Ruan. Dinala sila ni Ming Chuan sa ospital. Malamang naghihinala na siya ngayon. Manipulador na Shiruan Ruan yan. Maglakas loob kang bumalik at hamanin ang posisyon ko bilang Madam Go. Mama, hindi naman talaga ako may sakit. Bakit mo ako pinagpapanggap na may sakit? Hang, may masamang bata na gustong agawin ang tatay mo. Gusto mo bang mawala si Papa dahil sa kanila? Hindi. Kaya gawin mo eksakto ang sinasabi ni Mama. Sige. Hang, ikaw, nadadalahin ka ni Papa sa ospital. Ang kalagayan ni Hang ay congenital. Kasalanan ko talaga ang lahat. Alam kong mahina ang puso niya, na hindi siya dapat ginawin. Pero kahapon ng gabi, hinayaan ko siyang naka-aircon. Ngayon, nagkasakit siya. May problema sa puso si Hang. Bakit hindi ako na-inform? Hindi mo alam. Ang pamilya mo, mga Go, ay may hereditary heart disease. Anak mo si Hang. Nang ipinanganak si Hang, tinanong ko si Shaiwan, siya ay ganap na malusog. Alagaan mong mabuti ang bata. Huwag kang mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Si Hang ay napakahusay magtrabaho. Siya ang una sa lahat ng mga asignatura. Si Hang ang tagapagmana ng grupo Go. Inaasahan ang kahusayan. Hang, sabihin mo ang mga gusto ng iyong ama. HMM. Gusto ni Papa ang mga dumpling at hipon. Ayaw niya ng itlog at kimchi. Allergic si Papa sa gatas. Ayaw niya ng pabango. Iyon ang nagpapasipol sa kanya. HMM, mabuti ang itinuro mo sa kanya. Ito ang bayad sa pagtuturo. Si Hang ay talagang matalino. Hang, halos tapos na si Papa sa trabaho. Sunduin natin siya. Sige. Sige. Tara na. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Gusto ka makita ni Hang, kaya sinundo ka namin. Mahal, ang ating pamilya. Matagal na tayong hindi nagkakasama sa hapunan. Samahan natin ang gabi, upang mag-enjoy ng oras kasama ang pamilya. Sige. Papa, gusto ni Hang ng isang handaan. May meeting ako mamaya. Hindi ako makakasama sa inyo ngayong gabi. Aking mahal. Hinihiling ni Hang, ang lugaw na may hipon at seafood. Pakiusap, tuparin mo ang kanyang hiling. Gusto ba talaga niya ng hipon? Siyempre, gusto niya ang lugaw na may seafood. Hindi ba, Hang? Oo. Pero nagkakasakit siya pagkatapos kumain ng seafood. Sa tuwing, Imposible, anak mo siya. Ibinabahagi niya ang iyong mga gusto. Bakit siya magkakasakit? talaga? Oo. Nagdududa ka ba sa pagiging anak ni Hang? Bakit ka ganyan ka-defensive sa harap ng bata? Ano ang ipinahihiwatig mo? Pasensya na. Pupunta kami sa seafood restaurant. Gusto mo bang sumama sa amin? Meeting. Hindi ako makakapunta. Hoy. Walang kwenta. Hindi mo man lang mapigilan ang iyong ama. Hoy, dalhin mo sa akin ang mga record ng kanyang anak na si Shiruan Ruan. Kompleto. At ang mga kamakailang dalaw ni Guming Chuan. Ginoong Gyu. Narito na po ang inumin ninyo. Samahan niyo ako sa isang tagay. Mukha po kayong nababahala. Huwag kayong aalis. Makipag-usap naman kayo sa akin. Ginoong Gyu, hindi ako pwedeng malasing. Naghihintay sa akin si Chen Chen. Ginang Shai, maaari ko bang itanong, kayo lang ba ang nagpapalaki sa bata? Nasaan ang ama? Patay na po siya. Patay na? Opo. Wala man lang naiwang katawan. Nawala ng tuluyan. Puta. Naglakas loob kang hindi pansinin ang mga babala ko. Ginang, nagsisiyasat po si Ginoong Go tungkol sa insidente. Ano, may hinala si Guming Chuan. Tiningnan ko ang mga medical record ni Shi Chen. Pareho ang kanyang blood type sa kay Ginoong Go. At saka, may congenital heart disease siya. Sakit sa puso, marami ang may parehong blood type. Lahat ba sila ay anak ni Go? 5 taong gulang na si Shi Chen. 1 buwan na lang, birthday na niya. Kumpara sa anak ninyo. Pwede kaya na, si Shiruan Ruan ang nagdala ng anak ni Go. Imposible. Napakaliit ng posibilidad noon. Patuloy ninyong bantayan si Guming Chuan. I report ang anumang development. Nauunawaan ko.
Magkita tayo, Ruan. Katatapos ko lang magtrabaho, dito na lang tayo magkita. Ginoong Gu, kailangan ko nang umalis. May bigla ang nangyari, huwag kang masyadong maglalasing. Saan? Ihahatid kita. Hindi na kailangan, may nakikita akong matandang kaibigan. Mas gusto ko ang pagiging pribado. Dating kasintahan? Lu Weiwei, Ang tagal-tagal na, ito lang ang inaalok mo sa akin. dati ba, palagi tayong pumupunta rito? Nakalimutan ko na, nitong mga nakaraang taon, napakaraming mamahaling restoran na nakainan ko. Hindi ko na kayang tiisin ang pagkain sa kalye. Sabihin mo na ang totoo, ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito? Wala naman masyado. May narinig lang ako na, malapit ka na sa asawa ko nitong mga nakalipas na araw. Nagtatrabaho ako sa Nightfall Bar. Ang asawa mo ay isang napaka-importanteng ikihi doon. Ang mga pagkikita namin ay mga pagkakataon lang. Ha, mga pagkakataon lang. Ang pagtatrabaho mo sa bar na iyon, ay may kinalaman sa asawa ko. Bilang pinakamayamang lalaki sa lungsod ng Hai, kahit ang mga asong kalye, ay nagmamakaawa para sa kanyang atensyon. Lu Weiwei, trabaho ko iyon. Kung hindi mo gusto, ipapili mo siya ng ibang bar. Bakit hindi ka na lang magpalit ng trabaho? Bakit hindi ka na lang magpalit ng asawa? Ikaw. Ang mga babaeng katulad mo, ay libo-libo, ginagamit ang iyong hitsura, para mangakit ng mayayamang lalaki, nakakadiri. Lu Weiwei, magkasama tayong lumaki. Pinatira kita sa bahay ko. Ginastusan kita. Ikaw ang pinakakilala sa akin. Ngayon, gusto mo akong ipagkanulo. Magpakita ka muna ng konting iya. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan mo? Sa madaling salita, lumayo ka sa asawa ko. Kung hindi, si Ruan, narinig ko na naghahanap ka ng donor ng puso para sa anak mo. Isang salita mula sa akin, at walang maglalakas loob na magmatch. Inimbestigahan mo ako. Si Ruan, huwag kang mag-ilusyon. Kung titingnan ka ng asawa ko, hindi ibig sabihin ay interesado siya sa iyo. Si Xiao Hang ay may sakit din sa puso. Ang kanyang paraan ng pagkilos ay para kunin ang donor ng anak mo. Noong huling pagbisita sa ospital, nakuha namin ang compatibility report kapag ang donor para sa anak mo ay mapupunta kay Hang. Ang anak mo. Ilang taon na siya? Gu Mingchuan. Sa paghahangad na makuha ang donor ni Chen Chen. Ang kanyang pagiging malapit ay may layunin para sa anak namin. Syempre, Ako ang naunang nagsumite ng donor application. Paano kayo nangahas na makipagkumpetensya? sa anong karapatan? Ang anak ko ay may apelyidong Go, tagapagmana ng yaman ng Haicheng. Ang anak mo, sino pa ba ang nakakaalam kung saan siya nanggaling? Ruan, hinahamon mo ako. Iyon lang ang nararapat sa'yo. Patuloy mo akong inaapi. Ngayon, gusto mo rin ang magiging heart donor ni Chen Chen. Putang ina, hinahamon mo ako. Kalimutan mo na yan. Ang isang tulad mo ay hindi kailanman makakaalam ng lasa ng kapangyarihan sa buhay na ito. Makikita mo, marami akong paraan para mapalayas ka sa High City. HMPH. Dr. Chen, ang heart donor para kay Chen Chen. Ipapaalam ko sa iyo kapag may nakita na kami. Nauunawaan ko. Mahal ko, ipoprotekta ka ni Mama anuman ang mangyari. Miss Hong, nakaupo si Ginoong Gu doon. Sa loob ng ilang araw na, hindi gumagalaw o umu-order ng kahit ano. Natatakot ang mga customer na lumapit sa kanya. Naapektuhan ang negosyo. Ako na ang bahala. Pwede ka nang umalis ngayon. Ginoong Gu. Nasaan si Ruan? Ah, well, tungkol kay Ruan. Nag-resign na siya. Nag-resign? Hindi ba't nag-ipon siya ng pera para sa paggamot ng kanyang anak? Siguro nakahanap na siya ng mayamang lalaki para magpa-finance sa kanya. Ginoong Gu, kung sakaling nasaktan ka ni Ruan sa anumang paraan, pakiusap, patawarin mo siya para sa akin. Ibigay mo sa akin ang kanyang address. Kailangan ko ang address ni Ruan. Ah, sige. Ang address. Tingnan natin kung anong klaseng lalaki. Ang sama mo, anong ginagawa mo dito? Binilhan kita ng milk tea.
Mag-isa ka lang ba sa bahay? Nasaan ang nanay mo? Pumasok sa trabaho si mama. Saan siya nagtatrabaho sa ganitong oras? Iniwan ka pang mag-isa sa bahay. Napaka-iresponsable naman niya. Malaki na si Chen Chen ngayon. Pwede ba akong pumasok? Dahil binayaran mo ang mga gamot ko. 5 minuto lang. Hindi ka ba natatakot na mag-isa? Sa ibang araw, papakabit kita ng safety door. Tumayo ako sa bangko. Tiningnan ko mula sa peephole. Bago ko binuksan ang pinto. Ah, ganun ba? Kaya, hindi naman ako masyadong masama, di ba? Bobo ka. Kung masama ka talaga, hindi kita papapasukin. Mukhang, katulad ko noong bata si Chen Chen. May kailangan ka ba kay mama? Lanan, Chen Chen, ilang taon ka na? Chen Chen, maraming masasamang tao sa paligid. Kapag may nagtanong sa iyo ng edad mo, huwag mong sabihin ang totoo. CJ. 6 na taong gulang na ako. Ang babaeng yon, 5 taon na ang nakalipas. Hindi pala siya. Eh ang tatay mo? Sabi ni mama, si Son Wukong ang tatay ko. Kaya niyang magbago ng anyo ng 72 beses. Kapag hinahanap-hanap ko siya, nagiging iba't ibang bagay siya. Para makasama ako, pwede itong mesa. Pwede rin itong sofa. Pwede rin si Tito Gyu. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo kay Chen Chen? Anong magagawa ko sa isang bata? Huwag kang magpanggap, alam ko ang balak mo. Si Chen Chen ang pinakamahalaga sa akin. Huwag mo siyang galawin, lumabas ka. Nababaliw ka na. Chen Chen, hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo. Mama, hindi ako sinaktan ni Tito Gu. Nanay, gutom na si Hang. Gusto ko ng gatas. Hindi, allergic sa gatas ang tatay mo. Baka allergic ka rin. Pero hindi allergic sa gatas si Hang. Anong ginagawa mo? Halika rito. Pasaway si Hang. Pinapagalitan ko siya. Tatay, gutom si Hang at gusto niya ng gatas. Hindi kailangan yan. May gatas sa ref. Kukunin ko para sa'yo. Sige. Mahal. Allergic ka sa gatas. Baka allergic din si Hang. Talaga? Dapat ko bang tawagan ang doktor ng mga gu para ipatest si Hang sa allergy? Mahal, walang kabuluhan yan. Huli na para mang-abala ng mga tao. Walang problema. Kailangan natin ng katiyakan kung hindi allergic si Hang. Pwede siyang uminom nito kahit kailan. Pero masakit ang pagkuha ng dugo. Ayaw ni Hang sa sakit, tama ba? Tatay, ayaw ko ng pagkuha ng dugo. CJ, matulog ka na ngayon, Hang. Walang pagkuha ng dugo. Sige. Ipapatulog ko si Hang. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung sasabihin mo sa tatay mo, sasampalin kita. Ano? Ginang, pumunta si Jigo kay Shi Ruan. Tinanggap siya ni Shi Yichen. Ano? Ang putang inang yun, ay nag-iisa lang kasama si Guming Chuan. Oo, Wala ba siyang napansin? wala pa. Pero pareho ng edad ni Yichen ang anak mo. Pwede natin siyang ipasok sa kindergarten ni Yichen. Mas madaling bantayan ng ina at anak. Kumuha ng hibla ng buhok ni Yichen. Narinig ko na ang anak ng pinakamayamang lalaki ay nilaipat din sa eskwelahan na ito. Asawa iyon ng pinakamayamang lalaki. Ang ganda-ganda niya. Ang eleganteng-elegante at ang liit-liit ng mukha niya, perpektong kutis at nakakabulag na mga mata. Hindi natin siya mapapantayan. Hang, naalala mo ba ang sinabi ni nanay sa iyo kanina? Huwag kang umiyak, Hang. Kapag nagumpisa ka na sa bagong kindergarten bukas, may isang batang lalaki na nagngangalang Shi Yichen, na gustong nakawin ang tatay mo. Kailangan mong tulungan si nanay, na makakuha ng sample ng buhok ng masamang batang iyon, para hindi tayo iwan ni Papa. Okay. MMHMM. Mabuti, huwag nang umiyak. Tandaan mo, hindi ko hahayaang kunin niya si Papa. Shi Ruan. Simula ngayon, magkaklase na ang mga anak natin. Anong ginagawa mo? Tara na, Hang. Anak, kailangan mong tandaan na lumayo sa batang lalaking nakita natin. Huwag kang sumama sa iba.
Hintayin mong sunduin ka ni nanay. Naiintindihan mo. Hum. CJ. Hello. Nanay ni Chen Chen, pumunta ka kaagad sa kindergarten. May nangyaring insidente. Hoy Hang, tumigil ka sa pag-iyak. Halimaw siya, hindi kami makikipaglaro sa kanya. Oo nga, wala siyang tatay. Anak sa labas siya. Hindi ako makikipaglaro sa kanya. Anong nangyari sa buhok ni Chen Chen? Madam Shai, napansin ni Hang ang mahaba niyang buhok. Ginupitan ko lang naman siya dahil mabait ako. Pinaiyak niya si Hang sa paghampas sa kanya. Talagang walang modo. Talaga? Hindi pa ako nakakarinig ng ganyan. Kailan pa nag-offer ang eskwela ng gupit? Ay, mga bata lang yan na naglalaro. Bakit mo seryosohin ng ganyan? Kung ganyan ka fragile ang anak mo, bakit mo pa ipapasok sa eskwela? Dapat nasa bahay na lang siya. Si Guksin Hang ang nangbubuli sa anak ko. May mapanganib na gunting sa eskwela. Tatawag ako ng pulis. Madam Shai, sandali lang po. Hindi yun totoo. Huwag po kayong tumawag ng pulis. Tumawag siya kung gusto niya. Mama, ayaw ko na pumasok sa eskwelang to. Gusto ko nang umuwi. Madam Gu, maging kampante po kayo. Paparusahan ko ang sinumang mambubuli kay Hang. Wala nang mamaya. Pahiyain ninyo sila sa harap ko. Ngayon na. Naiintindihan ko. Shai Yichen, humingi ka ng tawad ngayon. Ang anak ko ang biktima dito. Bakit siya ang dapat humingi ng tawad sa kanila? Professor Cao, bilang isang guro, pinapaboran ninyo ang mayaman at pinapabayaan ang mahirap. Binabaluktot ninyo ang katotohanan. At hindi kayo marunong magturo ng maayos. Shiruan Ruan, ang pamilya Go ay nagdodonate ng 100 milyon kada taon. Wala kang karapatang magsalita dito. At si Han, ang paggupit sa buhok ng anak mo, ay isang karangalan para sa kanya. Lu Weiwei. May mga hisingi ang paaralan. Kapag tiningnan ang footage, malalaman kung ano ang totoo at hindi. Ginoong Gu, malaking pagkakamali lang po ang lahat ito. Mga bata lang po ito na naglalaro. Huwag na po nating palakihin pa ito. Naglalaro? Gupitan ng buhok ang anak ko at napilitan pang mag-apologize. Naglalaro ba ang tawag dyan? Ruan, 5 taon pa lang si Hang. Normal lang sa mga batang lalaki ang mag-away-away. Pinaghihinalaan kong may violent tendency si Guksin Hang. Chen Chen, huwag mo akong takutin ng ganyan. Dadalhin kita sa ospital. Ginang Gu, ano po ba ang relasyon ni Ginoong Gu kay Shiruan Ruan? Mukhang kambal si Shai Yichen ni Ginoong Gu. Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Naiintindihan ko po. Binibining Kao, nakita mo naman ang nangyari. Laging naghahanap ng shortcut si Shiruan Ruan. May mga prinsipyo siyang kaina-hinala, puno ng masasamang ideya. Tungkol naman kay Shi Yichen, naligaw na siya ng landas, isinilang na rebelde. Sumusuway siya sa autoridad. Bilang kanyang guro, disiplinahin mo siya ng maayos, di ba? Malinaw na malinaw po. Gawin mo ang gusto mo. Huwag kang mag-alala, kakampi kita. Sandali. Anak ba sa labas ni Gu Mingchun si Shai Yichen? Ginang Gu, huwag po kayong mag-alala. Mahigpit ko siyang didisiplinahin. Ang batang ito ay kayamanan ng ating bansa. Hindi dapat pabayaang masira. Nanay, galit ba si tatay sa atin? May nagawa na naman bang mali si Hang? Siyempre hindi. Mabuti ang asal ni Hang. Nakuha mo ba ang hinihingi ko? Heto po, nanay. Ginang, narito ang mga birth certificate ni Shi Yichen. Dokumentado rito ang insidente ng paglalagay ng droga sa inumin ni Ginoong Go at ang timeline ng kanyang pananatili sa hotel. Pagkalipas ng 5 taon, hindi na gumagana ang mga surveillance system. Hindi na ito mababalikan ni Ginoong Go. Ginang, ang mga ebidensya ay nagmumungkahi na si Shi Yichen ay maaaring anak ni Ginoong Go. Naalis na ba ang mga CCTV sa paligid? Ang mga footage ay itinatago lamang sa loob ng 3 buwan. Tutuklasin ko ang bawat lead at buburahin ang lahat ng ebidensya. Narito ang mga buhok ni Gu Mingchuan at Shi Yichen para sa DNA comparison. Kapag nakuha na natin ang resulta, sirain mo ang bawat bakas. May congenital heart disease si Shi Yichen. Naghahanap siya ng heart donor. Maging alerto, nauunawaan. Kung tunay ngang anak ni Gu Mingchuan si Shi, paalang bahala siya ng tuluyan. HMPH, lalong lumalala ang pagkain sa cafeteria. Lalong kumonti ang karne araw-araw. Hoy, bata ka pa para sa trabahong paglilinis.
Kaya pala natanggal si Yang. Kailangan nilang magbigay ng pwesto. Para sa ninakaw ng mga bata ang mga trabaho naming tagalinis. Gusto nilang mawalan tayo ng trabaho. Part-time lang po ako, ma'am. Oras-oras lang ang sahod ko. Hindi ko kinukuha ang trabaho ninyo. Linisin mo ang mga CR sa second floor. Hoy Zhang, ang galing ng ideya mong ipagawa sa kanya. Ang mga sirang kihis na iyon, ang dumi at mabaho. Ang batang yan na may pinag-aralan, hindi magtatagal. Kahit isang araw doon. Si Yang ay sinasadyang pinawala ang chain ng supervisor. Masyadong mabigat ang pagtanggal sa kanya. Gusto mo ang pwesto ko? Tingnan natin kung kaya mo. Boss, bilhin na ang gusali. Hintayin na lang ang huling mga dokumento. Kapag napirmahan mo na, makakalipat na ang grupo. Nakakuha na ba tayo ng mga tagalinis? Medyo bata pa raw sila, sabi sa akin. Mga batang handang gawin ang maruruming trabaho ay bihira lang makita. Sabihin mo sa departamento ng pananalapi na doblehin ang kanilang sweldo. Kailan pa nagkaroon ng pakialam ang boss sa mga tagalinis? Ano, nababaliw na ba si EQ? Ano ba kay Sherwan Ruan para sa kanya? Ang bagong tagalinis ay si Sherwan Ruan. Lanan, kung gusto siyang tulungan ni EQ, bakit hindi na lang siya bigyan ng desenteng trabaho? Yilyu, haha, kailangan lang nating aprobahan ang pagtaas ng sahod. At tumigil sa pagtatanong, hehe. Ma'am, sumali na sa kumpanya si Sherwan Ruan. Sherwan Ruan, babaeng manluloko. Ma'am, dumating na ang resulta ng DNA test. Hindi dapat malaman ni Jigo ang sikreto. Ang gusali kung saan siya nagtatrabaho ay binili ng Gokor. Ang paglapit kay Jigo ay mapanganib. Ngayon, ano ang susunod nating hakbang? 5 taon na akong ginanggo. May mga kontak pa rin ako dito. Shen Jiang. May bagong empleyada na nagngangalang Sherwan Ruan. Bumalik ka na agad. Ayusin mo ang lugar na ito. Hoy! Nakatago ang mga ebidensya ko. Ikaw ang mag-ayos ng kalat mo. Temporary worker ka lang. Matigas ang ulo mo. Gusto mo ng ebidensya, ha? Heto, mas marami pa para sa'yo. Ikaw. Enra Shai, maligayang pagdating sa Gu Corporation. Simula ngayon, ang sahod mo ay 15,000 kada buwan. 15,000. Ang taas naman para sa trabahong paglilinis. Sandali, Gu Corporation pala ito. Natatakot ka na ngayon. Hayaan mong maging malinaw. Ako ang supervisor dito. Para makapasa sa probation period, kailangan mo ng approval ko. Kapag nagpabeya ka, paalisin kita. Sinubukan kong iwasan ito, pero nahulog pa rin ako sa lungga ng leon ng Gu. Kaya pala sila ang pinakamagandang kumpanya sa High City. Visionary ang ating presidente. Kakabili lang niya ng gusaling ito. Malapit nang magsimula ang paglipat. Kuskusin ang bawat sentimetro. Sa loob at labas, walang kahit munting dumi ang papayagan. Naiintindihan? Kayong dalawa ang tunay na dumi dito. Sino bang may gusto nitong maruming trabaho? Magre-resign ako pagkatapos kong magbayad ng utang na loob. Ginoong Gu. Ginoong Gu. Naglalakwatsa at kumakain sa oras ng trabaho. Mukhang masyadong magaan ang trabaho ng cleaning service. Isang tao lang ang sapat para dito. Hindi po, Ginoong Gu. Kakatapos lang naming linisin ang CR sa ikalawang palapag. Bumaba lang ako para magpahinga sandali. Ako mismo ang naglinis ng tiis na iyon. Kasinungalingan yan. Kaming dalawa ni Zhang ang naglinis. Ng sisi na iyon ng magkasama. May sisi malapit sa sisi. Gusto niyo bang tingnan natin? Kayong dalawa, kunin niyo na ang inyong huling sweldo. Sherwan Ruan. Ginoong Gu. Ikaw mismo ang nag-iimbestiga sa magnanakaw na to. Magnanakaw. Pumunta ka kay Sherwan Ruan tungkol sa nawawalang kwintas. Nawala ang gintong kwintas ng finance manager. Ikaw lang ang nakakita. Pag alis mo, nawala ang kwintas.
May sapat na dahilan akong maghinala na ikaw ang kumuha. Hindi ko ginawa yon. Kung ganoon, sumailalim ka sa paghahalungkat. Wala kang karapatang halungkatin ako. Bilang head ng ERA, ako ang nag-employ sa'yo. Ang iyong kawalang hiyaan ay sumasalamin sa akin. Ginoong Gyu, sa tingin mo ba ako rin ang nagnakaw? Ang opinyon ko ba ay mahalaga sa'yo? Nag-aalala siya sa hatol ko. Pero kapag kailangan, sa iba siya pumapanig. Shirwan-ruan. Ang pagtanggi sa paghahalungkat ay patunay na ikaw ay nahuli sa akto. Bitawan niyo ako. Illegal too. Ang pagnanakaw ang tunay na krimen. Hinahamon mo ba akong suntukin? Gusto mong himasin ako. Bakit hindi kita sasaktan? Ikaw. Dahil ninakaw mo ang akin. Ang kwintas na ito ay regalo para kay Wang Qing sa larangan ng pananalapi. Nagkakahalaga ng 30,000. Ibalik mo sa akin ngayon, at baka hindi ko tawagan ng pulis. Kung hindi, ang grupo ng Go ay may isang maliit na magnanakaw na madulas ang mga daliri. Paano magtitiwala ang mga kliyente sa atin para sa kooperasyon? Hindi nakapagtataka na siya ay nagpapalipas-lipas dito. Lumalabas na, siya ay isang magnanakaw. Napakabata pa, at nagnanakaw na. Ang Departamento ng Kalinisan ay hindi maaaring panatilihin siya. Wala kang ebidensya. Ito ay paninirang puri. Kaya't hayaan mo kaming himasin ka. Tinatanggihan mo pa rin? Shirwan-ruan, hindi ka hingi ng tulong sa akin. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Tang, ano ba ang inaasahan ko? Sinusubukang palayasin ako sa kumpanya. Sobrang hirap. CJ, tawagan mo ang pulis. Hayaan mo silang suriin. Kung ang kwintas na ito ay may mga fingerprint ko. Tumawag ng pulis. Hindi pwede. Bilang mga empleyado ng Go Corporation, hindi tayo pwedeng magkaroon ng magnanakaw dito. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang reputasyon ng kumpanya. Ang sama ng ugali mo, kung malaman ng mga taong labas, ang palpak na pamamahala ni Idyu, mapapahiya si Idyu, at ikakahiya ng kumpanya. Pumunta ka kaagad sa Human Resources, at asikasuhin ang pagreresigna mo. Umalis ka na dito. Naririnig mo ba yan? Tinanggal ka na. Pwede akong umalis, pero hindi kasama ang maling paratang na to. May ninakaw ka. Pinoprotektahan namin ang imahe ng kumpanya. Sa hindi pag-uulat nito, ano pa bang gusto mo? Mag-empack ka at umalis ka na ngayon din. Tigilan mo ang pag-iingay dito. Ginang Shi Chen. Ako yan. Nagkaroon ng atake sa puso si Chen Chen sa kindergarten. Ang kanyang operasyon sa pagpapalit ng puso ay hindi na pwedeng maghintay pa. Kumusta na siya ngayon? Pupunta ako kaagad. Kritikal ang kanyang kalagayan. Ihanda ang bayad sa operasyon sa lalong madaling panahon. 3 milyon. Kumpletuhin ang pagpapaospital. Nang walang pagkaantala, maghanda ka ng maaga. Bakit mo tinitingnan ang asawa ko? Hindi ka na pwedeng manatili sa kumpanya. Ang proseso ng bidding ng grupo. Ang kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng maging sandata ng mga kakumpetensya. Tama si Lu Weiwei. Kailangan kong isaalang-alang ang kabuwang sitwasyon. Pero wala akong ninakaw. Sinusumpa ko. Sususpindihin ka ng walang sweldo. Sa kawalan ng matibay na ebidensya, pagkatapos ng bidding, sa loob ng 2 linggo, makakabalik ka sa trabaho. Ming Chuan. Hindi tapat si Shirwan Ruan, gaaman sa pera. Ang pagpapanatili sa kanya dito ay magwawakas lamang sa pagdudulot ng mga problema. Tanggalin mo siya para maiwasan ang mga panganib sa hinaharap. Wiwi. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ng kailangan ang trabahong ito. Kailangan ko ng kailangan ang perang ito. May sakit sa puso ang anak ko. Kapag nahanap na ang donor ng puso, maaari nang magsimula kaagad ang operasyon. 5 taon pa lang siya. Gusto ko siyang iligtas. 5 taon? Shirwan Ruan, isang malalang sinungaling ka. Nagsinungaling ka pa nga tungkol sa edad ng anak mo. Ang Gu Company ay walang puwang para sa iyong panloloko. Lumabas ka na. Ginoong Gyu. Kailangan ko ang trabahong ito. Para lang manatili sa pwesto, nagpapanggap kang biktima. Ming Chuan, huwag kang maniwala sa kahit anong sabihin niya. Anong klaseng ina ang gumagawa nito? Para lang maprotektahan ang trabaho niya, isinumpa pa niya ang sarili niyang anak. Tatapakan niya ang sinuman. Para makuha ang gusto niya. Babawian ka ng karma.
Bitawan mo ang asawa ko. Walang hiya kang puta. Ginoong Gyu, dinala mo si Chen Chen sa ospital. May problema siya sa puso. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Pakiusap. Kung mananatili dito si Shiruan Ruan, malalaman niya ang katotohanan. Tumayo ka. Ang aking jade pendant. Hindi mo ba ito ipinagbili noon para lang magpa-abort? Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Taglay ko na ito, mula pa noong bata ako. Paano naging sayo ito? Noong iniwanan ka. At kailangan mo ng pera para sa aborsyon. Ako ang nagbigay sa'yo ng jade pendant na iyan, para ipanaglaan. Kasinungalingan yan. Hindi nga kita nakilala kailanman. Sa tingin ko, nahuhumaling ka sa pera. Gumagawa ka ng ganyang katawa-tawang kwento. Hindi nakakagulat na may problema sa puso ang anak mo. Isang inang may maitim na puso. Karma lang yan. Lu Weiwei. Bulag ako nang tulungan kita. Shiruan Ruan. Ikalawang beses mo na akong sinuntok ngayong araw. Pagbabayaran mo yan. Sinabi mong sayo ang jade pendant na ito. Ano ang ebidensya mo? Mahal. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Gusto niyang maging Mrs. Go. Sinusubukan niyang agawin ang pwesto ko. Isang simpleng jade pendant lang. Ang makakapagarantiya ba ng posisyon bilang Ingradu? Enryu. 5 taon ko nang kilala si Philradu. Sa loob ng 5 taon, palagi niyang suot ang jade pendant na ito. Shiruan Ruan. Wala kang anumang ebidensya. Ipakita mo sa akin ang ebidensya. Ninakaw mo ang kwintas ng supervisor. At ngayon naman, jade pendant ni Ilreagu ang gusto mong nakawin. Ito ay ipinamana sa akin ng aking lola. Weiwei. Itinuring ka ng aking lola na parang sarili niyang apo. 15 taon na tayong magkaibigan. Nakalimutan mo na ba? Gumagawa ka na ngayon ng kwento tungkol sa lola mo, Shiruan Ruan. Kung magpapatuloy kang gumawa ng mga bagay-bagay, ang iyong mga ninuno ay sapat na para dyan. Ibigay mo sa akin ang jade pendant. Ming Chuan, nagsisinungaling siya. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hayaan mong ako ang mag-ingat nito para sa'yo. Ming Chuan, nagtatanghal siya. Lahat ng ginagawa niya ay para makuha ang jade pendant na ito. Kaya, kahit sinong tao ay maaaring gustuhin ang jade pendant at ibibigay ko lang sa kanila. Miss Shi, nawala ng malay si Chen Chen. Ma'am, nawala ng malay si Hang. Nasa ospital siya ngayon. Pupunta ako dyan kaagad. Pupunta ako dyan kaagad. Mahal, nasa ospital si Hang. Kumusta si Hang? Paano naman ang kalagayan ni Chen Chen? May congenital heart disease si Goksin Hang. Natakot siya sa kindergarten at hinimatay. Nasa intensive care unit na siya ngayon. Hindi maganda ang prognosis. Ma'am. Stable naman ang kalagayan ni Chen Chen dati. Bakit bigla na lang siya hinimatay? Nagkasala si Chen Chen. Pinapagtakbo siya ni Gian Kao. Tapos bigla na lang siya hinimatay. Ngayon ko lang nalaman yan. Ian Kao. Alam mo namang may sakit sa puso siya. Bawal ang matinding ehersisyo. At pinilit mo pa siyang tumakbo. Pang-aasasinate yan. Kung ganoon pala kahina ang anak mo, bakit mo pa ipinadala sa kindergarten? Sa bahay mo na lang siya alagaan. Ian Kao. Director. Hindi mo pwedeng tiisin ang ganoong bata. Si Goksin Hang ay tahimik na nagdo-drawing. Ang shy Ichen mo, ang pumunit sa kanyang obra, disiplinahin ko lang siya. Umiyak na agad siya. Mas kilala ko ang anak ko kaysa kanino man. Hindi siya kailanman gaganon, nang walang dahilan. Kung may mangyari man kay Chen, hindi kita patatawarin. Kumusta naman ang mga security recording? Sirang-sira ang mga kamera. Wala pong available na recording. Ang convenient naman. Liu Ke, pakopyahin mo ang mga surveillance recording ng kindergarten at ipadala mo rito. Shi Chen, ang pamilyang iginuhit mo, nasa ng tatay mo? Wala siyang tatay. Ibalik mo yan. Hindi pwede. Halimaw, wala kang ang tatay. Hindi ka pwedeng gumuhit ng pamilya. Regalo ko yon para kay mama. Ibalik mo ngayon. Goksin Hang. Shy Ichen, anong ginagawa mo? Ma'am, ginutay-gutay niya ang drawing ko. Mag-sorry ka kay Xinhang ngayon din. Kung hindi ka magsusorry, mag-jogging ka sa oval.
Ernest Cao, noong inaapi ni Xinhang si Chen, hindi mo siya pinigilan. Pinapagsorry mo ang anak ko. Tapos ang anak ko lang ang pinarusahan? Pera at kapangyarihan lang ang iniintindi mo. Pinapalakas mo ang pang-aapi sa anak ko. Isipin mo ang mga pagkukulang mo. Bakit lahat umaapi kay Ichen? At wala nang iba dahil kakaiba siya. Halimaw siyang walang tatay. Kung magsasalita ka pa ng isa tungkol sa anak ko, pupunitin ko ang bibig mo. Shirwanruan Hospital ito. Kumalma ka. Gumingchuan. Hindi anak mo ang nasa loob noon. Siyempre, hindi ka nababahala. Shirwanruan, ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Nasa loob din ang anak ko. Ganoon din kabigat ang kalagayan niya tulad ng anak mo. Mrs. Shi, kakatanggap lang namin ng balita. Nakahanap kami ng tawagmang puso para kay Chen. Nasa daan na ito. Talaga? Imragyu. Lalong lumalala ang kalagayan ni Hang. Kailangan nating magmadali para sa pagpapalit ng puso. Pagpapalit ng puso. Gawin ninyo, kailangang gawin. Kailan naging ganoon kabigat ang kalagayan ni Hang? Si Hang ay mayroong depekto sa septum ng ventricle at pagpalya ng puso. Kailangan ng agarang operasyon. Operasyon, ay plano agad. Pero sa ngayon, kulang tayo sa mga donor. Isang puso lang ang available na minamadaling dinadala sa ospital. Tiningnan ko ang mga record. Ang pusong ito mula sa donor ay perpektong tumutugma sa mga kailangan ni Hang. Pero, Ano ang problema? Sabihin mo ng malinaw, hindi problema ang pera. ang pusong ito ay tumutugma rin sa mga pangangailangan ni Xia Yichen. Ngayon, kailangan ng 2 pasyente ang pusong ito. Impossible. Ang tagal naming naghintay para sa pusong ito. Sino mang magtatangkang kunin ito sa anak ko, ay kailangan munang daanan ang katawan ko. Embra Shai. Ang depekto sa septum ni Hang ay nagdulot ng malubhang komplikasyon. Kung walang pagpapalit, hindi siya mabubuhay. Tungkol naman kay Chen, maaari siyang maghintay. Pero Doc, kailangan din ito ng anak ko. Tama na. Ang pusong ito, ibigay ninyo kay. Ibigay mo muna kay Hang. Doktor, ang puso ng donor na ito ay inaantay na ng matagal ni Chen. Ang tagal na naming naghihintay. Nakikiusap ako sa inyo. Ito ang tanging pag-asa ni Chen. Shirwanruan, hindi mo ba narinig ang doktor? Pwede pang maghintay si Chen. Si Hang, hindi na pwedeng maghintay. Gumingchuan, ito ang pagkakataon ng anak ko para mabuhay. Sinasabi mo bang ibigay ko ang pag-asa ng anak ko sa ibang tao? Nanay ni Chen, ang ospital na ito ay pag-aari ng Gyu Group. Ito ay isang pasya, hindi isang pag-uusap. Huwag mong subukan ang kanilang pasensya. Tama na. Mag-empake na kayo at umalis. Walang awa. Paano ka naging guro? Shirwanruan. Mas kailangan ni Hang ang puso na ito. Alam kong may ginawa akong mali sa'yo noon. Pero, huwag mong idamay ang mga bata. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas niyo si Hang. Shirwanruan, kung hahayaan mong si Hang, ang unang makatanggap ng puso, sasagutin ng Gyu Group ang lahat ng gastusin sa operasyon ni Chen sa hinaharap. Tama, malaking halaga ang 3 milyon. Hindi mo makukuha yan ng mag-isa. Isipin mo na lang na, binili muna namin ang puso, aayusin namin ang operasyon ni Chen sa lalong madaling panahon. Dr. Shai, kaya pa bang maghintay si Chen? Kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, parang time bomb na yan. Ginoong Gyu, magdesisyon ka na. Dumating na ang puso ngayon. Shirwanruan, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas niyo si Hang, pakiusap. Nagmamadali tayo. Liu Qi. Samahan mo si Ginang Shi para pumirma. Huwag. Tigil. Bitawan niyo ako. Hindi. 5 taon tayong magkasama. Kahit aso, may puso na yan sa puntong yan. Kahit alam ni Gumingchuan na hindi niya kadugo si Hang. Pirmahan mo ito. Masayahin si Egu ngayon. Handa na siyang humanap ng bagong donor ng puso. Kapag naubusan na ng pasensya si Egu, lahat ng ospital sa lungsod ng Hai ay tatangging gamutin ang anak mo. Malaki ang kapangyarihan mo. Pero may batas pa rin ang lungsod ng Hai. Hindi mo kayang bayaran ang operasyon, mawawala sa iyo ang puso ng donor. Pirmahan mo na ang waiver para sa donor ng puso. At 3 milyon ay mapapasayo kaagad.
Isipin mo ang anak mo. Kapag naubos na ang pasensya ni Gyu, wala ka nang makukuha. Ano pa ang saysay ng puso ng donor? Ang pamilya Gu ang hari sa lungsod ng Hai. Ang salita mo ay nakasalalay ang buhay ng anak ko. Hindi mabilang ang paraan mo para wasakin kami. Hindi namin kayang labanan ka. Sumusuko na ako. Pirmahan mo na. Ruan, huwag kang mag-alala, makakahanap ako ng donor ng puso para kay Chen Chen sa lalong madaling panahon. Gu. Yung 3 milyon. I-transfer mo na agad. Pera na lang ba ang natitira sa atin? Ano na ang gusto ni Igu ngayon? Gusto mo ba ang puso ko? Gusto mo rin ba ang puso ko? Ruan, huwag kang ganyan. Ako, gusto ko lang sanang itanong. Wei, tungkol sa jade pendant na suot niya. Talaga bang sayo ito? Wei, tungkol sa jade pendant na suot niya. Talaga bang sayo ito? Akin yan. Magkano ang handang bayaran ni Gu para bilhin ito para kay Gu? Sa ganyang ugali mo. Paano ako maniniwalang sayo talaga yan? Pamana yan ng lola ko. Para kay Gu, wala yan halaga. 50,000. I-transfer mo yan kasama ng medical fees ni Chen Chen. Ruan, pasensya na. Hindi ko kayang basta manood na mamatay si Hang. Liu Ke, tulungan mo akong kumuha ng paternity test. Gusto mong mamatay, Liu Chi? Kumusta na? Pumirma na ba ng mga papeles si Shiruan Ruan? Pumirma na siya, pero ipinag-utos ni Ergu na ikumpara ang kanyang uni kay Xia Yichen. Alam mo na ang gagawin. Inaasahan kong tutuparin mo ang pangako mo. Kapag tapos na ito, pakawalan mo ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Kapag na-secure ko na ang posisyon ko bilang Mrs. Gu, makukuha mo ang parte mo. Bakit ka nandito? Magkaibigan tayo. Matagal na tayong hindi nagkausap ng maayos. Pumunta ako para makipag-ayos sa'yo. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Ngayon din. Ako rin. Ayaw ko ring makipag-usap sa'yo. Nandito ako para magbabala sa'yo. Umalis ka sa High City. Huwag ka nang bumalik. Hayop ka. Gahaman sa kapangyarihan, akala mo kontrolado mo ang lahat. Ako ngayon, ang asawa ng pinakamayamang lalaki sa High City. Ang buhay ninyo at ng anak mo ay mas mababa pa sa buhay ng aso ko. Ang pagdurog sa inyo ay mas madali pa sa pagdurog sa langgam. Shiruan Ruan, maging matalino ka. Kunin mo ang anak mo at umalis ka sa High City. Huwag ka nang magpakita sa harap ni Gu Mingchuan. O kaya kung tapusin ang buhay ni Yichen. Chen Chen, Doktor. Mukhang hindi na ako kailangang mamagitin. Ang batang yan ay hindi magtatagal. Doktor. Tulong, pakiusap, iligtas ninyo ang anak ko. Doktor. Pakiusap, Anong nangyayari? suriin ninyo siya agad. Nagdugo ang bibig ni Chen Chen. Hindi naman ganun ka big deal yan. Normal lang yan. Doktor, pakiusap, iligtas ninyo siya. Nasaan si Irishai? Nasaan siya? Nasa operasyon si Ershai. Ako ang nakaduty ngayon. Kaunti lang naman ang naging dugo niya. Walang dapat ikabahala. Ang paglabas ng namuong dugo ay mabuti pa nga. Doktor. Chen, huwag kang mawawala sa akin. Pasensya na talaga, kasalanan ko ang lahat. Hinayaan kong kunin nila ang puso ng donor mo. Chen, tumawag ka ng doktor. Nagdugo ang bibig ni Chen.
Bilisan ninyo, maghanda para sa operasyon. Kapit lang, Chen Chen. Kailangan mong lumaban pa. Naiintindihan ko. Mahal. Hayaan nyo na ang mga tauhan ang bahala. Mrs. Shi, pakiusap, maghintay kayo sa labas. Nasa inyo po kami, Jake Shai. Kumusta na siya? Kumusta na si Chen Chen? Ginang Shi. Wala nang panganib si Chen Chen ngayon, pero Ano? ang kanyang kalagayan ay nasa huling yugto na ng sakit. Kahit na may pagpapalit ng puso, hindi gaanong makakatulong iyon. Ginoong Shaiwan. Malapit na ba akong mamatay? Mabubuhay ng matagal si Chen Chen. Ginoong Shaiwan, alam ko na ang lahat. May sakit ako. Hindi na ako makakasama ng matagal kay Mama. Ano ka ba? Doktor ako. Gagalingin kita. Ginoong Shai. Pwede mo ba akong gawing tatay? Shai ang apelyido mo. Siya rin ang apelyido ko. Napakabait talaga ng nanay ko. Mabait ka rin. Ginoong Shai, kapag wala na ako, pwede mo bang alagaan si Mama? Hoy, bata. Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Ang ating Chen Chen, maging matapang ka, labanan mo ang sakit. Kapag gumaling ka na, ako ang bahala sa iyo at kay Mama, pareho, sige. Ngayon, kailangan nating magpahinga ng maayos. Kakagaling mo lang sa operasyon. Kailangan mong magpahinga ng tahimik. Ang kalagayan ni Chen Chen ngayon, hindi na mauulit sa loob ng 3 buwan. Kung bumalik ito, ibig sabihin, Mama, bakit ka umiiyak? wala lang. May pumasok na pilik mata sa mata ko. Mama, ang galing ni Ginoong Shai. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Huwag ka nang mag-alala. CJ. Dahil napakabait ni Chen Chen. Nagpasya si Mama. Nadalhin ka sa ibang bansa para magbakasyon. CJ. Yehey, ang galing. Pupunta ako sa ibang bansa. CJ. Matulog ka na ngayon. Lu Weiwei. Guming Chuan. Sinira mo ang anak ko. Ilalantad ko ang totoong pagkatao mo. Ipakita ninyo sa mundo ang inyong tunay na mukha. Madali kitang puputulin, parang langgam lang. Lumayo kayo kay Guming Chuan. Kung hindi, kukunin ko ang buhay ni Shi Yichen. Shi Ruan, ang asawa ko ay lumapit sa inyo para lang nakawin ang inyong heart donor. Kapag dumating na ang heart donor ng anak mo, ita-transplant namin ito kay Hang. Sagot. Sagot sa telepono, Ruan. Hindi ko kailanman ninanais na saktan si Chen Chen. Ginoong Gyu, hindi maabot ang inyong telepono. Sa wakas ay nakita ko na kayo. Anong nangyari? Ang resulta ng DNA comparison na ibinagawa nyo. May iba bang lalaki si Ruan? Pagkatapos ko, Ginoong Go. Bakit kayo nandito? nasaan si Ruan at Yichen? Naglilibot lang po ako. Wala po sila rito. Kayo ang pangunahing doktor ni Chen Chen. Paano ninyo hindi malalaman kung saan sila pumunta? Paumanhin po. Hindi ko po alam. Kaunti na lang ang oras ni Chen Chen. Mas mabuting huwag ng gambling. Ang ina at anak ngayon.
Shaiwan, ano ba talaga ang itinatago ninyo? Pumunta kayo sa aking opisina. Naging matatag ang kalagayan ni Chen Chen. Kumpleto na po ang discharge procedures ni Miss Shi. Matatag ang kalagayan ni Chen Chen. Ibig sabihin, kailangan na lang nating maghintay ng heart transplant, tama ba? Bilisan inyo, maghanap ka agad ng heart donor. Sige na, sige po. Ito ang medical report ni Hang. Wala siyang anumang problema sa kalusugan. Hindi kailangan ng operasyon. Maayos ang kalagayan ni Hang. Oo, Nasaan na ang donor ng puso? iyon. Ang puso ng donor ay hindi na magagamit dahil sa mga pagkaantala. Pagod na si Airshai, ni hindi na niya mabasa ang mga medical report. Ngayon, nagsasalita ka na lang ng kung ano. Magkasama kaming lumaki ni Shaiwan. Sino ka ba? Lumabas ka. Sayang. Nabayaran si Chengzi. Huli ko nang nalaman. Hindi ko alam kung anong galit ang meron ka kay Miss Shi. Ayokong itago sa'yo. Ang blood type ni Shi Chen at ang kanyang kalagayan ay katulad ng sayo. Si Chen Chen ay katulad mo noong bata ka. Huwag kang gumawa ng desisyong pagsisisihan mo. Liu Ke. Liu Ke. Magsalita ka. Ngayon na. Siguro, nagkamali si Airshai. Pagkatapos ng 10 taon sa pagtatrabaho para sa akin, gusto mo bang tawagan ko ang pulis? Emrgu. Si Emre. Dinukot niya ang kapatid ko, at pinagbantaan ako. Kung hindi ako makikipagtulungan, mamamatay ang kapatid ko. Kasalanan ko lahat ito. Nakompromiso ako, at nasaktan ko si Chen Chen. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Sa lahat ng mga taong ito, ano ang ginawa mo para kay Lo Weiwei? Aminin mo sa pulis. Emrgu. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Isa pang pagkakataon lang. Hahanapin ko na ngayon si Shirwan Ruan. Sige, balitaan mo sila ulit. Emrgu, hindi ako. Emrgu. Emrgu. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ruan. Chen Chen. Nandito si Papa para makita ka. Chen Chen. Ruan. Chen Chen. Lilipad na tayo. Chen Chen. Ming Chuan. Ayokong mabuhay ka ng may pagsisisi. Puntahan mo si Chen sa huling pagkakataon. Ruan. Ikaw yon, hindi ba? Ang babae noong 5 taon na ang nakalipas. Ikaw nga, hindi ba? Anong ginagawa mo? Sa Mufeng Hotel, noong 5 taon na ang nakalipas. Iyong iniligtas ang isang lalaki. Eh ano naman? Ang lalaking yon, ako yon. Si Chen Chen ay anak natin. Pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Lumabas ka. Chen Chen. Masakit ba? Kung ganyan ang trabaho mo, dapat maging profesional ka. Matagal nang patay ang ama. Ruan, alam kong galit ka sa akin dahil ibinigay ko ang puso ng donor kay Hang. Akala ko mas kritikal ang kanyang kalagayan. Kaya, ako. Ginoong Gyu, mali ang napuntahan mo. Ang anak mo ay si Guksinhang. Ruan, talagang pinagsisisihan ko ito. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap ng angkop na puso ng donor. Ruan, bumalik ka na sa bahay, pakiusap. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw at si Chen Chen ay sapat nang naghirap. Sumama ka sa akin, at maaari ka ng payapang, maging Ginang Gyu. Ginang Gyu?
Hindi ko karapat-dapat ang titulong iyon. Si Chen Chen ay akin lamang. Wala siyang ama. Ruan, mapapatawad mo ba ako? Patawarin ka, tanungin mo si Chen Chen kung handa siyang patawarin ka. Nanay, ang lalaking yun ba talaga bang tatay ko? Nakakatakot siya. Ayoko siyang maging tatay ko. Paalisin mo siya, nanay. CJ, huwag kang matakot, Chen Chen. Paalisin ko siya agad. Engan, Umalis ka na. Chen Chen, hindi ako naging mabuting ama. Alam kong mali ako. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ma, Anong ginagawa mo? Kakastable lang ng kalagayan ni Chen Chen. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, pakiusap, lumayo ka sa amin. Ruan, alam kong pinamumuhian mo ako. Pero si Chen Chen ay inosente. Malapit na akong makahanap ng donor na puso para sa operasyon ni Chen Chen. Hindi na kailangan ni Chen Chen yan. Wala nang operasyon para sa kanya. Terminal na ang kanyang kalagayan. Kahit may bagong puso man, huli na ang lahat ngayon. Hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Stable na ang kanyang kalagayan. Hindi na kailangan ng donor na puso. At wala nang problema tungkol sa mga magnanakaw ng puso. Masaya ka na ba ngayon, Ginoong Gyu? Umalis ka. Hindi ko hahayaang manatili si Chen Chen sa malamig na ospital na ito. Dadalhin ko siya para makita ng maayos ang mundo. Nakaalis na. Oh, Ming Xuan, sabi ng doktor, maayos na ang paggaling ni Hang. Hindi ba sinabi sa'yo ni Liu Qi ang susunod kong gagawin? Anong sinabi mo? Para sa iyo nagtatrabaho si Liu Qi, bakit mo pa ako binabalaan? Lu Weiwei, ang kapal ng mukha mo. Ming Xuan, ikaw, ano ba yan? Bakit mo sinaktan si Mama? Bitawan mo ako ngayon. Pa, bakit mo sinaktan si Mama? May sakit si Hang. Bakit hindi ka dumalaw? Hang, may sikreto si Papa. Ang nanay mo. Hang, 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 anak, anong ginawa mo sa kanya? ibigay na ang kanyang puso. Ang puso ng donor ay near reject. Nagsisinungaling pa rin siya. Walang problema sa puso si Hang. Mahal, may sakit talaga si Hang. Dalhin mo siya sa ospital agad. Kung may mangyari man kay Hang, hindi kita palalampasin. Gu Mingchuan, kung hindi kita makakamit, hindi kita ibibigay kay Shiruan Ruan. Shaiwan, ako na ang bahala kay Hang. Si Shaiwan ang gusto ko. Bitawan mo ako. Si Irashi ang nakaduty ngayon. Wala siya sa ospital. Mingchuan, si Dr. Cheng ay dalubhasa sa operasyon sa puso. Ipagkatiwala mo si Hang sa kanya. Magiging maayos ang lahat. Nagpapanggap ka pa rin? Nagsabuatan kayo para pagtulungan ako. Ngayon pati sarili mong anak pinag-initan mo. Hang, Mingchuan, gamutin muna natin si Hang. 2 beses na siyang samuka ngayong araw. Shaiwan, itigil mo na ang bakasyon mo ngayon din. Kailangan kita dito. Lu Weiwei, mabuti pang ipagdasal mong gumaling si Hang. Kumusta na si Hang? Stable na ang kanyang kalagayan. May sakit pala siya. Ipinakita ng mga test na uminom siya ng antibiotics na nagdulot ng vasoconstriction at pagtaas ng pasanin sa puso na nag-trigger ng coronary episode. Magkakaroon ba ito ng pangmatagalang epekto? Itigil agad ang paggamot kung hindi ma-stress ang puso at maganda ang pisikal na kondisyon. Maaaring itong gumaling ng natural. Nakakagaan ng loob iyon. Ginang Luo. Wala namang history si Hang ng coronary heart disease. Normal na normal ang kanyang mga test. Ang sakit na ito ay karaniwan sa mga matatanda. Ano ba talaga ang ginawa ninyo sa kanya? Ano? Hindi siya may sakit. Bakit kayo nagpapanggap? Mahal, alam kong mali ako. Para maging kapanipaniwala, humingi ako ng gamot kay Dr. Cheng. Hindi ko inakala na magdudulot ito ng ganito. Pakiusap, kailangan ninyo siyang iligtas. Hindi siya pwedeng mamatay. Lumayo ka. Mahal, 5 taon kong inialay ang pagsasama sa iyo. Kahit papaano ay nagsikap naman ako sa mga nakaraang taon. Huwag mo na akong tawaging mahal. Hihiwalayan kita. Alam ko. Galit ka sa akin dahil ginamit ko ang heart donation ni Chen Chen. Nabulag ako ng desperasyon. Natatakot akong malaman mo ang katotohanan nitong mga nakaraang buwan. Sinubukan kong magbayad sala. Naghahanap ako ng compatible na puso para kay Chen Chen. Paano mo nagawang banggitin yan? Kung may mangyari man kay Chen Chen, magbabayad ka ng mahal. Alam kong gumawa ako ng mga bagay na hindi mapapatawad. Pero isipin mo si Hang. Inosente siya.
Kasama kanyang lumaki mula nang ipanganak siya. Gaano siya umaasa sa iyo? Alam mo iyan, matagal ka nang hindi umuwi. Paulit-ulit niyang tinatanong kung nasaan si Papa. Hindi ko masagot. Para kay Hang. Pakiusap, umuwi ka na. Lumayo ka. Ayokong makita ka. Papa, pakiusap, huwag kang umalis. Magandang eksena. Mananatili si Papa. Mananatili ako sa'yo. Magpahinga ka na ngayon. Anak, Nanay, nauuhaw ako. Chen Chen, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Hintayin mo ako rito, ha? Elenan, Masaya ba ang araw mo ngayon? Bukas, isasama ulit kita ni Papa, ha? parang masaya. Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen. Gising, Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen. Huwag kang matutulog, kapit lang. Nanay, gusto kong makita si Papa. CJ, hahanapin ko si Papa. Makikita mo siya, pangako ko sa iyo. Huwag kang mawawala sa akin, Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen. Ang kalagayan ni Hang ay pangunahing bumuti na bukas ng 9 oras sa tanggapan ng sibil. Kung hindi ka darating, alam mo kung ano ang kaya kong gawin. walang sino man ang makakapag. Chen Chen, kumusta ka na? Mama, gusto ko nang umuwi. Gusto ko ng pear at rock sugar soup ni Mama. CJ, umuwi na tayo. Lulutuan kita ng masarap, Chen Chen. Dapat kumain ka pa ng marami, Chen Chen. CJ, Maligayang pag-uwi, Chen Chen. Chen Chen. Hintay ka muna dito, lulutuin ko ang pear at sugar soup. Pwede ba na hintayin mo ako dito? Elenan. Kaunti na lang ang natitirang oras ko, siguradong nasasaktan si Mama. Chen Chen. Handa na ang hapunan. Chen Chen, maganda ba ang araw mo ngayon? Elenan. Kumuha ka pa, Chen Chen. Mama, busog na ako. Gusto ko nang matulog. CJ, maghihintay ako hanggang sa makatulog ka. Mama, mahal kita. Mahal din kita. Mama, napakaswerte ko, Mama. Chen Chen, kaya mo pa bang magtagal ng kaunti? Sa susunod nating buhay, makakasama kita ulit, Mama. Huwag ka munang umalis. Mama, pagod na ako, Mama. Mama, paumanhin. Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen. Nakikiramay po ako. Nakikiramay po ako. Nakikiramay po ako. Nakikiramay po ako. Ginang Shi.
Maging matatag ka. Kung nandito pa si Chen Chen, ayaw niyang makita kang ganyan. Maging matatag ka. Gawin mo ito para kay Chen Chen. Napakabata pa ni Chen Chen. Mag-isa siyang naglalakad sa daang iyon. Natatakot kaya siya. Palagi siyang mahiyain. Iniidlip ko siya sa pagkanta. Tuwing gabi, samahan mo siya. Alam kaya ito ni Gu Mingchuan? Dahil sa yaman at kapangyarihan niya, nakalimutan na niya si Chen Chen. Wala siyang pakialam. Huwag mong isipin ng labis. Tatawagan ko siya ngayon din. Hindi naman lumaki si Chen Chen sa piling niya. Walang koneksyon sa pagitan nila sa mga resources ni Gu Mingchuan. Kung gusto niya ng impormasyon, nandito na sana siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ni Mingchuan. Pero mabait na bata si Chen Chen. Gusto niyang maging masaya ka para sa kapakanan ni Chen Chen. Kailangan mong maging matatag. Gagawin ko. Huwag kang matakot, anak ko. Hindi ka pababayaan ni nanay na mag-isa. Sandali. Darating na si nanay para samahan ka. Ruan. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong makasama siya. Napakabata pa ni Chen Chen. Kung wala ang nanay niya, matatakot siya. Bago siya umalis, pinagbilinan ako ni Chen Chen na alagaan ka. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Paano mo siya haharapin? Nabigo ako sa kanya. Mahina na siya mula nang ipanganak. Naghirap siya sa buong buhay niya. Maling tao ang iniligtas ko. Nabigo ako kay Chen Chen. Ruan. Makinig ka sa akin. Bitawan mo ako. Ruan. Sinabi sa akin ni Chen Chen na ikaw ang pinakamabuting ina sa mundo. Pinagpala siya. Gusto niyang mahanap din ng nanay niya ang kaligayahan. Ganito ka na lang ba sa suko? Chen Chen ay pumirma ng organ donation agreement. Gusto niyang ang ibang mga bata ay mabuhay ng walang sakit. Dapat kang magpatuloy na mabuhay. Panoorin ang paglaki ng mga batang iyon. Kaya ang hiling ni Chen Chen ay hindi masasayang. Chen Chen. Wala rito ang nanay mo. Natakot ka ba? Nangungulila ka ba sa akin? Ikaw pala. Ruan. Bumalik ka rin. Ano yan? Ruan. Gusto kitang makita at dalawin si Chen Chen. Pwede ba? Wala sa bahay si Chen Chen. Ruan, pumunta ako para humingi ng tawad mo at ni Chen Chen. Bumalik ka sa akin. Hayaan mo akong mag-alaga sa'yo. Mabibigyan ko kayong dalawa ng pinakamagandang buhay. Gu Mingchuan, akala mo ba espesyal ka? Dahil sa maruming pera mo, ayaw ko ng kahit sentimo. Lumabas ka. Ruan. Masyado ko nang nasaktan si Ruan. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo na bantayan si She Ruan? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Anong she? Anong Ruan? Hindi ko siya kilala. Kung hindi ka naman nagmamanman, kung hinabol kita, bakit ka tumatakbo? Pare, hindi ka ba tatakbo kung hinahabol ka? Sino ang nakakaalam ng intensyon mo? Loko ka. Ang labo naman. Akala ko tinututukan ako. Yun pala si Gu Mingchuan. Ang akala ay binabantayan ko si Ruan. Sandali. Kung hindi pagmamanman, bakit ka nandoon at nagtatago? Pare, ikaw ba ang may-ari ng buong lugar? Huwag kang makialam. Sa'yo ba ang gusaling ito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Kung naglalakad ako sa kalye, ibig bang sabihin, binabantayan ko ang bawat kriminal dito? Magsalita ka. Bakit ka nandoon? Malapit lang ako nakatira. Bakit hindi ako pwedeng pumunta doon? Talaga? Sigurado ka? Sobrang sigurado. Doon ako nakatira, syempre. Kung doon ka nakatira, bakit ka pumunta rito? Ako, namimili lang ako. Ipaliwanag mo sa presinto. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hayaan mo akong umalis. Susunod ka ba sa akin? Ginoong Gu. Halughugin mo siya. Opo, boss. Wala naman akong ibang dala. Tumayo ka. Totoo ang sinasabi ko. Ginoong Gu. Si Lo Weiwei ang nag-utos sa'yo. HMM. Mukhang binayaran ka niya ng malaki. Sabihin mo, ano pa ang ipinagawa niya sa'yo? Magsalita ka. Para subaybayan ang bawat kilos mo. Saan ka man pumunta, agad akong nag-uulat kay Ginang Luo. Ano pa? At saka, para imbestigahan ka at si Shi Chen, bantayan ang mga pagsisikap ng ospital para makahanap siya ng donor na puso. Panatilihin siyang nakabantay. Isuko sa pulisya. Naiintindihan. Inamin ko na ang lahat. Hayaan mo akong umalis. Diyan ka lang. Mama, uuwi ba si Papa mamayang gabi? Hay naku.
Teka. Galit si Papa kay Mama. Gusto niyang maghiwalay. Baka hindi na tayo makapagtagal dito. Kapag bumalik si Papa, umiyak ka ng malakas at sabihin mong mismo siya. Naiintindihan mo ba? Oo, Mama. Bakit hindi na pumapasok si Shi-Chen sa kindergarten ngayong quarter? Magnanakaw ka ng tatay ko? Sisiguraduhin kong mawawala siya. Lu Weiwei. Pinapasundan mo ako. Hindi ako gumawa noon. Huwag kang magsinungaling. Nakita ko ang mga surveillance photo. Tingnan mo mismo. Masamang tao si Papa. Uuwi lang siya para saktan si Mama. Masamang tao. Ngayon, hindi na si Papa. Mananakit kay Mama, di ba? Nakakalma siya tuwing umiiyak ako. Gumingchuan, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Walang kasalanan ng bata. Hang, mahal ko, huwag kang umiyak. Alam mo kung gaano siya umaasa sa'yo. Sa puso mo, alam mo, bakit mo siya pinag-iinitan. Umaasa sa akin. Siya ay gumagawa ng gang sa paaralan, nambubuli ng mga kaklase, at inaabuso ang kanyang posisyon. Tinuturuan mo siyang magpanggap na biktima, sa pamamagitan ng mga nakakaawa mong gawain. Ang galing ng inang mapagmahal at anak na artista. Sabi ni Mama, nandito ka para agawin ang tatay ko. Anak sa labas ka, akala mo karapat-dapat ka? Si Shi-Chen ay isang anak sa labas na walang ama. Ang nanay niya siguro ay isang kabit. Bakit pa kaya siya walang ama? Ang mga nanay ninyo ang tunay na mga kabit. Shi-Chen, bawal ang sumigaw. Kawawa naman si Chen Chen. Samahan natin siya. Hindi pwede, kung sasama ka sa kanya, itataboy ka rin namin. Tama, ang tatay ni Hang ang pinakamayaman sa lungsod. Kung makikipagkaibigan ka kay Shi-Chen, at na-offend mo si Hang, baka mawalan ng trabaho ang mga magulang mo. Anak sa labas, kung na-offend mo ako, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapasok sa kindergarten. Dilaan mo ang sapatos ko, at papayagan kitang sumama sa amin. Anak sa labas, ang kapal ng mukha mong hindi ako igalang. Lu Weiwei. Kung hindi mo siya binigyan ng idea, paano malalaman ng isang batang 5 taong gulang ng salitang anak sa labas? Papa, natatakot ako baka kunin ka nila. Si Yi-Chen ay isang anak sa labas na walang ama. Goksin Hang. Talagang nilaso ng nanay mo ang isip mo. Bulok ka hanggang buto. Mahal. Si Hang ay lumaki sa piling mo. Ang ugali niya, paano mo hindi malalaman? Ako ang may kasalanan sa lahat. Ang bata ay inosente. Paulit-ulit niyang sinasabi ang anak sa labas. Si Chen Chen ay anak ko. Sino ba ang tunay na anak sa labas dito? Sino ang gago rito? Alam mo ang sagot. Bata pa lang si Hang. Ginamit mo siya. Hindi ko gagamitin ang masasakit na salita para saktan siya. Mula ngayon, aalis ka na sa pamilya Gyu. May tunay na ama si Hang. Itigil mo na ang paggamit ng apelyidong Gyu. Papa, iiwan mo ba si Hang? Hindi ako ang tatay mo. Mr. Go, hindi nyo kailangang patawarin ako. Pero sanay si Hang sa magandang buhay. Wala akong trabaho ngayon. Maghahirap siya kung sasama siya sa akin. Pakiusap, isama mo siya. Lu Weiwei. Gusto mong iwan si Hang dito para tuloy-tuloy ang suporta ko sa lifestyle mo. Plano mo bang iwasan ang mga legal mong responsibilidad? Ang tanging dahilan kung bakit wala ka sa bilangguan ay ang 5 taon nating pagsasama. Huwag mong subukan. Papa, huwag mong iwan si Hang. Magiging mabait ako, pangako. Sakto, kakapalayas lang sa akin ni Gumingchuan. Tapos nakasalubong ko si Shiruan Ruan, yung walking ATM. Solved ang problema sa renta. Ruan Ruan. Ruan Ruan, ikaw nga talaga. Salamat sa Diyos. Mabubuhay na tayong magkasama, na parang magkapatid ulit. Nagpapanggap kang nagmamalasakit. Lu Weiwei. Sino naman ang nilalansi mo ngayon? Ruan Ruan, maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Wala akong magawa noon. Wala kang magawa. Ang pagnakaw sa aking jade pendant ay sabilitan. Ang pag-angkin ng peking pagkatao ay hindi maiiwasan. Ang pagnakaw sa donor na nagligtas ng buhay ng anak ko. Sapilitan din ba iyon? Ruan Ruan, nagdala ako ng maraming paboritong laruan ni Chen Chen. Hayaan mo akong humingi ng tawad kay Chen Chen. Si Shiruan Ruan ay mabait at madamdamin. Tatanggapin niya ako, pati si Hang. CJ. Ikaw mismo ang humingi ng tawad sa kanya. Ruan Ruan, kung patatawarin mo ako, gagawin ko ang lahat ng hihilingin mo. Nasaan si Chen Chen? Bakit wala siya rito? Ibigay mo muna sa akin ang mga iyan. Chen Chen, lumabas ka na ngayon. Chen Chen, nasaan ka na? Dumating ang tita para humingi ng tawad. Chen Chen. Gusto mong humingi ng tawad ng harapan?
Oo, talagang gusto ko. Kung gayon, mamatay ka na. Magbayad ka ng kasalanan mo sa pamamagitan ng iyong kamatayan. Ruan, baliw ka, matagal nang wala ang donor. Para sa isang bagay na napakaliit, dapat bang magtanim ka ng galit? Walang puso ng donor, walang chen-chen. Hindi mo ba gustong humingi ng tawad? Kung gayon, magbayad ka ng kasalanan mo sa pamamagitan ng iyong kamatayan. Wala na. Mabuti, dapat noon pa nawala. 5 taon ng pagdurusa. At ginawa ako, pati si Hang. Ay, baliw ka ba, puta? Ha? Pupunitin ko ang bibig mo. Namatay si Chen-chen dahil sa iyo. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya sa kabilang buhay. Ruan, kalmahan mo. Ruan, tama na. Nandito lang ako. Ruan. Shaiwan, anong ginagawa mo dito? Bakit siya nandito? Pumunta siya dito para matulog. Una, dalhin si Luo Weiwei sa ospital. Shiwan, ano ang ibinigay sa iyo ni Ruan para protektahan siya ng ganoon? Luo Weiwei, kung gusto mong mabuhay ng mas matagal, patuloy kang magpabagal ng ganoon. Magdurugo ka at magkakaroon ng shock. Ano? Tama ba ako? Galit ka ba? Ikaw, Kalimutan mo na. Huwag mong dudumihan ang mga kamay mo para sa kanya. Tigilan mo ang pagpapanggap na inosente dito. Gusto mo pa ng isa pang palo? Ming Chuan. Una, dalhin si Luo Weiwei. Huwag mong hayaang provokahan niya si Ruan. Ruan, pumunta ako dito para sabihin sa'yo na ang bato na ibinigay ni Chen ay nakaligtas ng 2 bata. Gusto kang makilala ng kanilang mga pamilya. Talaga? Oo. Gusto mo bang makilala sila? Siyempre. Ay, paano kung ayaw tanggapin ng ating tagapagligtas? Ang mga regalo natin mamaya, ano ang dapat nating gawin? Ako ang bahala para tanggapin niya ito. Mas malalim pa sa karagatan ang utang na loob namin. Ginang Wang at Ginang Chen, upang protektahan ang privacy ng mga donor at ng mga tumatanggap, hindi namin karaniwang inilalabas ang personal na impormasyon. Maliban na lang kung parehong gustong magkita ng 2 panig, kaya kami ang mag-aayos ng mga pagpupulong. Gusto rin niyang makipagkita sa inyo, maging natural lang kayo sa pagpupulong. CJ, tama si Iyo ay shy. Pasensya na at nahuli ako. Nanay ni Chen-chen, sa wakas ay nakita rin namin kayo. Halika rito. Aming mabuting tagapagligtas, magpasalamat kayo. Sandali, hindi na kailangan yan. Tumayo po kayo. Ang kalusugan ninyo ang mahalaga. Ito ang aming tanda ng pasasalamat. Pakikuha po ito. Maraming salamat po. Hindi. Ang pagtulong sa mas maraming bata. Ang hiling ni Chen-chen. Ang kanilang paggaling. Ang magpapasaya kay Chen-chen. Isinasaalang-alang namin ang perang donasyon. Pero sinabi sa amin ni Dr. Shi na bababayan ng pera. Ang alaala ni Chen-chen. Ang commemorative banner na ito ay sumisimbolo sa aming pasasalamat. Pakikuha po ito. Tagapagligtas. Ruan, kunin mo. Masaya si Chen. Sige, kukunin ko na. Shaiwan, pwedeng palayain na si Lu Weiwei. Ito. Sino ito? Ito ang tatay ni Chen. Salamat, tatay ni Chen-chen. Hindi ito ang tatay ni Chen-chen. Matagal nang patay ang tatay ni Chen-chen. Ruan, alam kong ayaw mo sa akin. Matagal na akong hindi nakikita si Chen. Ang tatay ni Chen-chen. Ito. Salamat, tatay ni Chen. Nagbigay ng bato ang kapatid ni Chen para iligtas kami. Nailigtas niya ako at ang ate ko. Salamat. CJ, kailangan pa ng mas maraming test ang bata. Hindi na kami mag-aabala pa. Magpaalam na kayo sa tito at tita. Polem. Ano ang sinasabi nila? Chen. Hindi pwede. Noong huling operasyon ni Chen, tumawag sa'yo si Ruan. Pero hindi ka sumagot. Kailan? Wala akong natanggap na tawag. Anong pinagkaiba kung sakali? Tulad ng puso na hindi naman dumating. Karapat-dapat si Chen ng mas mabuting ama. Ang donor ng puso na ninakaw ni Luo Weiwei ay natagpuang itinapon sa isang tambakan. Ito ay maaaring nagligtas kay Chen. Anong ginagawa mo? Hinaharas mo pa rin ang nanay ko. Masamang tao ka. Huwag mong saktan ang nanay ko. Hindi naman ako ganun kasama, di ba? Bobo ka. Kung talagang masama ka, hindi kita papapasukin. Sabi ni Mama,
na si Son Wukong ang tatay ko, na may 72 anyo. Pwede ring maging tatay si Ginoong Gyu. Pwede ba akong sumama sa'yo para dalawin si Chen Chen? Hindi. Hindi mo karapat-dapat. Chen Chen. Ito ay galing sa dalawang bata na nailigtas mo gamit ang iyong mga organo. Tingnan mo. Ang galing-galing ni Chen Chen. Chen Chen. Gusto ka daw bisitahin ng masamang tiyuhin. Pero hindi pumayag si Mama. Alam ko na gusto mo ng kapayapaan. Huwag kang mag-alala, Chen Chen. Hindi kita patatawarin para sa kanya. Ang nanay ko, ang pinakamagandang nanay sa buong mundo.